Okay, so mga kasama, ganito pong atin pong ginawa. Ayan, no? So, ang ginawa po natin ay nilagyan po natin ng 3 volts galing dito sa ating modular buck converter. Kasi inalis natin yung 3 volts, 3 volts sa power supply circuit niya. So, sinimulate natin. So, umiinit itong IC na to, yung load switch. So, bypass na lang natin siya dito sa jumper para malaman po natin kung saan po nagkukos ng problem dito sa motherboard. So, ito pong motherboard natin ay titingnan po natin ngayon kung saan talaga yung shorting nagmumula. At ang aking sinabi kanina, most probably galing po siya sa PCH. Kasi ito po, ang supply na to ay tawag po dito ay BCC DSW or PCH power supply. So, supply ng PCH yan, 3 volts na yan. So, ngayon, tingnan po natin mga kasama, no? Ready ko po ito. Ang ating pong scanner. Okay, so, ito na po. Itutok po natin dito. Wait lang. Okay. Itutok po natin siya dito mismo sa ating PCH. Para siyang baliktad. Okay. So, tingnan natin ngayon yung PCH. I-record ko lang dito para makasync. Okay. So, mga kasama, kung mapapansin po ninyo, yung iilaw dyan ay PCH po yan. Nakatutok po yan sa PCH natin. Okay. Pag sinaksak natin siya, boom! PCH na po yung umiinit sa kanya. Yun, yung thermal na yun. Yung thermal na yun is galing po sa PCH. Okay? So, therefore, that's the end of the story. Yung atin pong SOC. Okay? Off ko na yung ating thermal scanner. So, ngayon po mga kasama, ito na po yung ating pong diagnosis sa kanya. Yung diagnosis po natin dito sa unit na to ay first MOSFET niya ay shorted yung first MOSFET. Good yung kanyang 3 volts. 3 volts niya is good. Hindi siya nag-generate ng 3BLP, at the same time hindi rin siya nag-generate ng 3 volts always. It's because mayroong protection yung ating IC. Ngayon, yung pinaka-shorted niya talaga is yung PCH na. Okay? So, kung i-diagnose natin siya na hindi tinatanggal yung kanyang 3 volts power supply or 3 volts na circuit, hindi natin makikita basta-basta yung problem niya nitong motherboard na to. So, ito ay napakahalaga po nitong technique na to na ginagawa ko po na ito sa tinuturo ko po sa inyo para matrace natin yung exact location ng problem. Kasi ang laptop motherboard, once na mayroon po yung shorting, kahit sa PCH, ang isang indication po niyan, hindi po ma-generate yung 3 volts po natin. Okay, so iba-bypass natin yung 3 volts, maglalagay po tayo nito. So, yung iba, gumagamit po ng tinatawag ng power supply, i-inject nyo dyan. Kaya lang, this time, ang ginawa ko, ang in-inject ko po ay 4. Ito pong 3BLP. Nag-inject din po ako ng Power Good. Nag-inject din po ako ng Always. At nag-inject po ako ng BCC DSW dito sa ating unit. And then, tinry po natin siyang i-power on. Then, ang nangyari po sa kanya ay nagkaroon tayo ng overheating dito, which is, gaya na sinabi ko po sa inyo kanina, shorted po itong linya na to. Okay? So, sa mga iba siguro na hindi sila aware sa working principle ng ating SIO, hindi nila mapapapower on ito o hindi nila matitrace yung problem nitong laptop na to, which is because mayroon pong missing signals dito sa SIO. Yung isa,
yung RTC-BCC niya is hindi available sa motherboard na to. So, isang possibility na yung RTC-BCC niya ay kasama po dito sa battery. Or, meron siya ditong isa sa mga connectors at meron siyang coin cell. Pero itong unit na to, parang wala naman ako nakitang coin cell dito sa motherboard or RTC battery. So, therefore, possibility dito nang gagaling din sa kanyang battery, yung kanyang RTC-BCC. But then, dahil meron siyang I/O, so, ibig sabihin, meron siyang daughter board dito na kasama, maaring doon nakakonect po yun. So, meron tayong dalawang niresolve na signal, yung lead switch signal at saka yung power button signal. Okay? So, ang diagnosis ko nitong laptop na to, after 2 hours of testing, ay SOC problem. Okay? So, SOC problem na po ito. So, that's the end of the story. Hindi man po natin magawang laptop na to. Ang advantage kung kaya nyo i-trace yung sira ng isang laptop. Okay? So, hanggang sa muli. Salamat sa Diyos.